Papatuloy sa ating pong series mga minamahal at we have our series at ang ating mga pinag-aaralan ngayong pong buwang ito ay ang mga panalangin mula po sa Old Testament. Okay, mga great prayers po, prayers of old ang ating tinawag sa ating series. And ngayon pong pagkakataong ito, yan, kita nyo na naman po sa ating pong book na pag-aaralan ay ito po ay panalangin ni Nehemiah. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng Nehemiah. At ang ating pong verse ay verse 1 to 11, pero ang basahin ko lamang po ay yung mismong prayer. Nagsimula po yan sa verse 5 at nagtapos po yan sa verse 11. Nehemiah chapter 1 verse 5 to verse 11. At ito po ang sabi po ng Bible. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, and thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgment, which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, If ye trespass, I will scatter you abroad among the nations. But if you turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by the great power, thy great power, and by thy strong hand. O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of to thy servants who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. At tinutukoy pong man doon ay yung pong king, for I was the king's cupbearer. So salamat po sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaral po ngayong hapong ito, pinamagatan ko po yung nga pong series natin, Prayers of Old, Nehemiah's Prayer, Bearing the Burden in Prayer. Tayo muna po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful afternoon. Salamat po sa biyaya ninyo Panginoon sa amin na kami po ay nagkasama-sama muli upang magpanalanginan po sa isa't isa. Pero bago po yung Panginoon, Lord o God, kami po ay inyong samahan sa tulong po ng Banal na Espiritu na kami po ay inyong kausapin sa mamagitan po na yung mga salita. Nawa, ang iyong lingkod ay iyong bigyan ng karunungan at kapangyarihan. At Lord, kumilos din po sa bawat isa sa amin. Iyan kami ng puso na handang matuto at handang gawin ang iyong pong kalooban. Maraming salamat po o Diyos. Kailangan pong higit na mataas sa lahat. Ito po ay samadalangin namin. In Jesus' name, Amen. At Amen. So salamat po sa Panginoon, and ngayon po mga kapatid, tayo po nga ay nagbubulay ng mga panalangin po sa Old Testament, at now we are in Nehemiah's prayer. Pagdating po sa bahagi mga kapatid ng ating pong binasang panalangin mga minamahal, actually, ito po ay isang panalangin na ito po ay response sa isang balita na kanya pong narinig with regards sa nangyayari po sa kanyang bayang Israel. So actually, specifically, sa Jerusalem. Okay? At alam niyo po, actually, ako po ay, itong series na ito, may ginawa akong at least po pagkakasunod-sunod. Una po actually dapat ang kay Ezra, bago po yung kay Nehemiah, kasi si Ezra po ay may panalangin din. Pero kung bakit, para po ko yung nakilos na ituro ito, dahil I think this is very timely mga minamahal, lalong-lalo na sa atin, ng mga Pilipino, na tayo po, na nasa malayong lugar din, ng Vietnam, at ang ating mga kababayan ay may nangyayaring hindi maganda sa ating bayan, what is our response with what is happening? Because Nehemiah, sa pagkakataong ito, his response bilang isang mananampalataya, mga kapatid, ay isang dapat nating tularang ugali. Okay?
kung paano natin i-deal. Okay? Ang problema na, actually, bagaman pwede mo sabihin, wala akong kinalaman dyan, nandito ako, problema nyo yan. Right? Pero yet, mapapansin natin sa kanyang mga panalangin dito na merong ika nga po siya ay concern at higit po ipagmamahal sa kanyang bayan. Ngayon po, mga kapatid, akin muna ipakita sa inyo, sa bahagi pong ito, sa Ezra chapter 3 verse 8, basahin ko muna po. Now the second year of their kingdom under the house of God of Jerusalem, in the second month of Jerubbaal of the son of Shealtiel, and Joshua the son of Jodak, and the remnant of their brethren, priests and Levites, and all they were come in the captivity to Jerusalem, and appointed the Levites from the 20 years old and upward, and set forward the work of the house of the Lord. So, ang setting po mga kapatid, sa pangyayaring ito ay, ang puntos po dito, sinisimulan na pong gawin ang temple during po the time po ni Ezra. And the rest of the book is about the reinstitution of law, and ang pag-lead po ni Ezra sa mga natitirang remnant pabalik po sa Jerusalem. Okay? And to think, mga kapatid, na ang ending po ng Ezra ay okay ang lahat at happy ending, no. Mga kapatid, tandaan, si Ezra po, si Ezra po ay para ayusin, okay, ang templo. Pero pagdating po sa bahaging ito, wasak pa po ang walls at talagang hindi pa po kompleto ang ika nga po ay pagbangon ng Israel. Specifically ay ng Jerusalem, pagdating po sa ika nga po'y pagbalik nila galing po sa captivity. Okay? Kaya prone pa din po sa mga masasamang loob, sa mga mananakop. Kaya ito po actually ang nabalitaan po ni Nehemiah. At pagdating po, and that was the setting of Nehemiah during the time. Hindi kasama si Nehemiah sa mga bumalik po, nakasama ni Ezra. He is working with the king of Persia, at yun po ay si King Artaxerxes. Sabi nga po sa verse 11, and po, he was the king's cup bearer. At para po at least meron po tayong idea sa setting po niya, yan po, dito po ang ito po ang Ezra, Esther, and then Nehemiah. Yan po yung pagkakasunod-sunod ng timeline. Ngayon, let us go to our text at ano po yung context nito bago niya ipanalangin. Verse 1 and verse 2. Ano sabi? Now the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, okay? Hakaliah. And it came to pass in the month of Chislew, in the 20th year, as I was in Susan, the palace, that Hanani, one of my brethren, came, and he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped. So yung mga nakabalik na, okay, which were left of captivity, and concerning Jerusalem. So sa bahagi niya mga kapatid, makikita natin, yan po yung siya po ay nangamusta. Kamusta na ang mga kapatiran? Kamusta na ang mga kababayan natin? Kita po mga kapatid, ang balita. Verse 3 and verse 4. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity were in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down. The gates thereof are burned with fire. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. At verse 5 nga po, nagsimula ang panalangin. Ngayon pa this is his reaction pagkatapos niyang malaman kung ano ang nangyayari at anong sitwasyon ng kanyang mga kababayan. Point number 1, a shocking message, and he cared. A shocking message, and he cared. Mga kapatid, pagdating po sa verse 4, mapapansin natin ito ang kanyang reaction. When I heard these words, noong malaman niya at maunawaan niya kung ano ang nangyari, apektado po talaga siya ng matindi. Sabi diyan, siya po ay napaupo, hindi po yan naupo na parang gusto lang niya maging komportable. Siya po ay napaupo, as in parang nabigla, nawala ng lakas, okay? Dahil sa nabalitaan niya na ito. And wept, mourn 4 days, okay? Na parang siya po ay namatayan na, okay? Fasted and prayed. Mamaya, bibigyan natin ng diin yan. Okay? Pero, focus muna ulit tayo sa kanyang reaction. Apektado. Halatang siya may pakialam. Okay? Nehemiah is not just concerned, but he is truly caring for those people. Okay?
Actually, mga kapatid, bago pa man niya mabalitaan kung ano ang sitwasyon, mapapansin na natin na meron siyang pakialam. Bakit? Siya mismo ang unang nagtanong. Sabi niya, verse 2, I asked them concerning the Jews that had escaped. I asked. Siya'y nangamusta. Why is that Nehemiah, with his prosperity and comfort, sa kanyang sitwasyon as the king's cupbearer, he is in the right moment, sa kanyang sitwasyon, this moment, mga kapatid, siya po ay nagtanong ng kanilang kalalagayan. Okay? Bakit nga naman? Okay na naman ang kanyang sitwasyon, okay naman ang kanya, at may maganda siyang, kung trabaho o ginagawa, okay, wala din sa danger ng kanyang buhay. Pero mga kapatid, hindi niya nalilimutan ang kanyang bayan. Okay, simple lang ang sagot. Bakit siya nagtanong? Because he cares. Just to give you an example, may nagtanong na ba sa inyo na, dikat meron kayong drawer, okay? Pagpalayin na natin, yung pinakamataas na drawer. May nagtanong na ba sa inyo ng random, anong nakalagay sa iyong pinakamataas na drawer? May nagtanong na bang gano'n sa inyo? Wala pa na. Alam niyo kung bakit? Kasi walang may pakialam. Anong point ko, mga kapatid? Walang nagtatanong noon dahil they mind their own business at wala silang pakialam kung anong inilalagay mo doon, right? Ang puntos ko, mga kapatid, dito, pag nagtanong, pag nangamusta, ibig sabihin, may pakialam. That's my point lang. Yun lang, ganun lang kasimple yun. Ano po? Mga kapatid, the point is that the fact that Nehemiah asked, okay, proves that he really cares. Kaya nga, mga kapatid, just simple application lang, mabilis ang application, singit ko habang tayo nagbubulay. Yung alam nyo, isipin yung pangangamusta sa mga kapatid, kamusta ka na? Okay? Yan. Yung pong mga salitang yan ay makapangyarihan sa mga kapatid na hindi nyo alam na may pinagdadaanan. Okay? Alam nyo ba, pag ayun ay malaking tuwa na, pag po isang tao ay problemado na may nangamusta, kahit na obvious na, kahit pa hindi obvious na siya ay may problema or what, o kung obvious man, bakit? Kasi kanyang mabubulay na at least merong taong may pakialam sa kanyang pinagdadaanan. Okay? And besides that, mga kapatid, Nehemiah's reaction is very sincere. He wept, mourned 4 days, as if kapamilya niya ang mga taong yun. Okay? Kapatid, matutusin, hindi niya kilala, hindi marahil niya alam ang mga pangalan ng mga taong yun. Okay? Pero mga kapatid, base lamang sa balita, ito ang kanyang naging reaction. Pero look, what is Hanani's reaction sa reaction po ng mga kasama po si Hanani, okay? Mga kasama niya, we don't know kung ano ang kanilang naging reaksyon ng kanilang nakita ito. Pero kung makikita niyo sa verse 4, I sat down, wept, mourned certain days, and fasted and prayed. Okay? Parang ang dating pa, mas mukhang apektado pa si Nehemiah kasi doon sa mismong mga nakakita kung ano yung nangyayari. Tama? Yung mga nagbalita, si Hanani, tsaka yung mga kasama, nakita nila kung ano nangyayari. Ito ang pangyayari. Pero ang reaksyon ni Nehemiah as if parang mas matindi pa ang kanyang reaksyon. Okay? Parang mas apektado siya. Okay? Hindi yung nabalitaan niya, ang reaksyon lang niya ay, nakakaawa naman sila. Sige, mag-pray tayo. Hindi lang gano'n ang kanyang reaksyon. He cried. He sat down and prayed. Fasted. Mourned for them. Okay? And then, in verse 5, anong lumabas sa kanyang bibig? Verse 5, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that kept covenant and mercy for them that love Him and observe His commandment. Anong kanyang pagtawag sa Panginoon? O Lord God of heaven, the great and terrible God. Point number 2, a sovereign God and He called. Okay? A sovereign God and He called. Mga kapatid, look closely mga kapatid kung paano niyo sinimulan ng panalangin. O Lord God of heaven, the great and terrible God. Okay? Be reminded nagpa-fast siya during sa mga pagkakataong ito. Tinawag niyang dakila at kakilabot. Sa Tagalog, kakilabot na Diyos. Mga kapatid, yan po ay pagkakilala sa Diyos bilang isang soberano at nauunawaan niya na ang nangyayaring
ito sa Jerusalem ay parusa ng Diyos sa kanila. Okay? Kaya po yan ang kanyang terminong ginamit. Ito ay isa sa mga dapat po nating matutunan, mga kapatid, with regards to prayer. Ang mga adoration, di ba pag tayo nagsisimula na parang aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ikaw na may gawa ng langit at lupa, yung mga adoration, yung pagsisimula po ng panalangin, okay, yung ginagamit natin bago po tayo humingi ng tawad o kung ano man, mga kapatid, hindi po yon mema lamang. Ano yung sabihin ng mema? May masabi. Hindi pagandahan lang tayo, yun ang introduction mo ng prayer. Hindi po yun basta sinisingit lang sa unahan just for the sake na meron tayong introduction. No. Kapatid, yun po ay pagpapaalala sa atin kung sino yung ating kausap. Prayer should start with who God is and not what you need. Tingnan niyo po ang mga alagad, nung sila po ay dumating sa pagkakataon na sila pinagbawalan, sila po ay hinuli, sila po ay kinastigo, si Apostle Peter at si John, huwag sila mangaral ng salita ng Diyos, wala nilang pangalan si Kristo. Anong kailangan naging reaction after nila ibalita sa mga kapatiran? Acts 4:24. And when they heard that, they lift up their voice to God with one accord and said, Lord, Thou art God, which hast made heaven and earth and sea and all that in them is. Okay. So mga kapatid, parang ang puntos dito, sa panalangin ito, may kinalaman kung ano yung kanilang sitwasyon o pangangailangan ng mga pagkakataon. Kasi ang government, pinagbabawalan sila na mangaral. Pero kanilang pinapaalala sa kanilang sarili, ang kausap natin ay mas mataas sa kahit anong gobernador, kahit anong gobyerno. Right? Gaya ng lagi ko pong sinasabi mga kapatid, para sa atin po na mga lumalapit sa Panginoon, ang mga adoration na sinasabi natin. Dahil mga kapatid, hindi po nyo sinasabi ang Diyos na amang makapangyarihan. Sa tingin nyo, kailangan nyo pang ipaalala sa Diyos kung sino siya? Hindi natin kailangan paalala sa Diyos kung sino siya. Alam niya kung sino siya. At di mo rin kailangan paalala sa Kanya kung anong kaya niyang gawin. Alam niya talaga ang kaya niyang gawin. Yung mga salitang yon ay para sa atin. Ano ang pagkakilala mo sa Diyos na ito na iyong nilalapitan? Okay? At ito, sabi ni Nehemiah, dakila at kakilakilabot na Diyos. Okay? Mga kapatid, ang kamangha-mangha pa dito, paalala nga yan na sa atin na nahingi, at para po tayo rin ay magpakababa. Okay? So mga kapatid, mapapansin nyo dito, sa bahaging ito, even Nehemiah humbled himself. Kasi pagdating sa verse 6, dakila at kakilakilabot ng Diyos. Pagdating sa verse 16 niyo po ang kanyang terminong ginamit, pagdating naman sa kanyang sarili. Paano niya in-address ang sarili niya? That thou mayest hear the prayer of thy servant. He is humbling himself. Okay? Hindi yan katulad na parang just to kid aside. Bigat ang mga asawa, halimbawa, magre-request. Mga asawang babae, magre-request sa asawa. May, muna yan? Words of adoration. Uy, mabait ka naman. Uy, ka naman, masipag ka naman. O ganyan. Pwede kang pahingi ng shopping. Hindi po yan parang tayo ay, ibinobola natin ang Diyos. Okay? Ito talaga ay isang bahagi na kinikilala mo, sino ba ito at sino ako? At paano ko hihingi ngayon? May kababaan. Dahil alam niya na ang kanyang hihingin ay, in a way, ay kalabisan. Okay? Bakit? Sabi niya sa verse 6 nga, I am which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Idinamay niya ang sarili niya. Doon sa bahagi ng mga nagkasala at sa mga bahagi na dapat patawarin at kahabagan ng Panginoon. Kaya leading us to our third point, a sinning nation and his convicted. A sinning nation, sinful nation or sinning nation and his convicted. As you can see mga kapatid, pati siya ay convicted sa realization na ito na ang nangyayari sa Jerusalem ay parusa o palo ng Diyos. At he continued in verse 7, at sabi po sa verse 7 dyan, kami, have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgment, which thou commandest thy servant Moses. Okay? Kanina sabi ko, after niya marinig ang balita, ang kanyang ginawa, he sat down, he wept, he mourned, he fasted and prayed. Kasi nga, he is burdened for his people. At pagdating sa kung sino ba ang dapat sisihin,
Hindi na niya ito inintindi. Sino bang dapat sisihin dito? Okay? Hindi pa, hindi rin niya, kasi bakit? Hindi niya inalis ang kanyang sarili. Hindi niya inihiwalay ang sarili niya sa mga taong yun, na supposed to be karapat-dapat naman yung mapalo. Halimbawa, kung sila nagkasala. Okay? Kasi inisip niya, posible niya isipin na, mga kapatid, just imagine the situation. Pwede isipin ni Nehemiah, di ako kadamay sa pinapalo ng Diyos. Bakit? Ako, cupbearer ako. Maganda ang posisyon ko dito. Hindi ako kasama sa pinapalo, hindi ako kasama sa mga makasalanan. Posible niya isipin yan, pero hindi. We dealt very corruptly. We did not keep the commandments, statutes, and judgment. Alam niyo po mga kapatid, ang mangha pa sa tagpong ito, kung inyo pong, hindi na natin tingnan kanina yung timeline, kung inyo pong bibilangin yung date, sa timeline, dun sa captivity, hanggang sa restoration, at kung ano, alam niyo po ba, malamang obvious, posibleng talagang si Nehemiah, okay, hindi ko na po ito na dig-deep, okay? Pero malaki ang tsansa, maraming panahon na hindi niya nakita ang Jerusalem or never niyang nakita ang Jerusalem dahil sa Persia na siya pinanganap. Okay? Yan. Pero mga kapatid, ang puntos ko ito. The way he carried the accountability kung bakit ito nangyari is very admirable. Hindi niya ginustify ang kanyang sarili. Hindi niya inihiwalay. To think, pwede niyang sabihin na they deserved it. They deserve it. Bahala sila. Pinapalo sila. No. Church, mga kapatid, ito isang paalala sa atin. Una, sa church muna tayo. Church, when we have this kind of heart, na tayo lahat ay apektado din pag may pinagdadaanan ang ating mga kapatid. Pag may pinagdadaanan ang ating church, parte tayo ng isang katawan. At yun ay ang katawan ni Kristo. Okay? So, i-relate natin sa recent events sa Pilipinas. Okay? Kagaya ni Nehemiah, feeling mo, ako ay cupbearer kasi nandito ako, masarap ang aking buhay, bahala kayo dyan, may problema kayo, mag-away-away ka dyan, okay, nakikasulsul ka pa. Kapatid, hindi ba dapat ang ating maging reaction din is this? Lord, heal our land. Patawarin niyo po, sana po itong pagkakataong ito ay maging isang daan upang lalo nilang hanapin ang Diyos. Why is that? Maraming Kristiyano, ibig na tayo maging peacemakers. Tama? Blessed are they that are peacemakers. Tama? For they shall inherit the earth. Ano po? Yun ang sabi ng Panginoon sa Beatitudes. So mga kapatid, tayo po, kagaya ni Nehemiah, manalangin. Kung talagang convicted ka sa nangyayari, lungkot na lungkot ka sa nangyayari, you are broken-hearted sa nangyayari sa bansa natin, fast! Fast! Hindi post! Fast! Ang ginagawa natin agad, pause! 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 Ibis na mag-fast. At ipag-pray muna, Lord, ang gagawin ko ba ay makakaluwalhati sa iyo? Makakabigay ba ito ng solusyon sa problema? O okay makakadagdag? Fast and pray and weep dahil nakakalungkot yan. Okay? Kung ikaw naman halimbawa ay hindi green, ikaw naman halimbawa ay hindi red, at ikaw ay pink, dapat di ka rin masaya. Tama. Dahil, hindi kalooban ng Diyos ang nangyayari. Alam nating masama ang nangyayari. Huwag tayong maging indifferent. Hindi ko sinabing mawalan tayo ng pakialam. Actually, sabi ko nga, mag-pray tayo, magkaroon tayo ng pakialam, pero sa tamang pamamaraan. Okay? Remember, inaasahan sa atin ang bunga ng Espiritu. Leading us to our last point. Basahin muna pala natin. Sabi po ng verse 9, basahin na, but if you turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the outermost part of the earth, yet will I gather them from thence and bring them unto the place where I have chosen to set my name there. So, may binanggit po siya ditong promise of God. Okay? Kung sila po ay mag-aayos ng buhay. Lastly, last point, a scripture promise
and He's committed. A scripture promise and He's committed. Bakit? Kasi nga, sabi sa verse na, ito po yung promise, kung sila ay mag-aayos, ay muli silang ibabalik sa kanilang bayan dahil sila po ang tinubos ng Panginoon sa kasalanan. At mababasa po natin sa verse 10, tingnan niyo po ito, Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and thy strong hand. Okay? Yan. Kasama sa panalangin niya, natulungan siya ng Panginoon sa balak niyang gawin na tulong sa sitwasyon ng Jerusalem. Okay? Ikaw, anong pinapanalangin mo pagka may problema ang kapatid o problema ang church? Anong gusto mong gawin? Sana ipanalangin mo din. Ipanalangin mo din sa Panginoon dahil ang panalangin ni mismong specific request ni Nehemiah with regards sa kung ano ang kailangan niyang gawin o dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Basahin ko po ng buo. O Lord, I beseech thee. Now let thine ear be attentive to the prayer of thy servant and to the prayer of thy servant who desire to fear thy name. Siya po yun, and prosper. I pray thee, thy servant this day, grant him mercy in the sight of this man. Ang mano yun, yung hari. For I was the king's bearer. Okay? Nawa, parang dating ganito, babasahin natin mismo yung nangyari, yung mismong request niya. Kasi sa pagkakataon ito, ang kanyang hinihingi ay nawa ay kahabagan siya o makakakita siya ng biyaya sa harapan ng hari kasi gusto niyang umalis. Gusto niyang umuwi para makatulong sa sitwasyon. Pero mga kapatid, siya po ay cupbearer ng hari at siya po ay dayuhan, stranger siya sa lugar na yon. Kaya hindi ito madaling request. Okay, ito na nga po yung nangyari. Nehemiah chapter 2 verse 5 and 6, And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchres, that I may build it. Okay? Kapatid, hindi po yan magli-live lang. Hindi pwede naman vacation leave. Hindi po. Uuwi talaga siya upang ayusin ang Jerusalem. Okay? And the king said unto me, the queen also sitting by him. Katabi pa daw yung queen. Okay? For how long shall thy journey be? And when wilt thou return? So it pleased the king to send me, and I sent him a time. Okay? Kapatid. Okay. At ano nangyari? He got more than what he asked for. Verse 9. Then I came unto the governors beyond the river and gave them the king's letters. Now the king had set captains of the army and horsemen with me. Okay? Mga kapatid, ito yung kamangha-mangha ano. When you also bear the burden in prayer. Mapapansin nyo, ito'y kaiba doon sa mga prayer natin nung una na pinag-aralan. Kay Hannah, problema yung pinagdadaanan niya, tama? Si Moses, problema din yung pinagdadaanan niya, right? Yung show me thy glory. Kay Hannah, gusto niya nang magkaroon ng anak. Ito, hindi kanyang problema, hindi kanyang pangangailangan ang kanyang hiniling. Pero ganito na lamang, halos kapareho ng kanilang kaseryosohan, kanilang pagmamakaawa, ito'y para sa iba. Lord, sana po payagan ako ng hari kasi gusto ko talagang tulungan. Hindi lang basta siya nanalangin na, Lord, kaawaan niyo sila, patawarin niyo sila. Nanalangin din siya, Lord, gamitin mo ako na maging solusyon sa problemang yun. Kapatid, that's Nehemiah and that is his prayer. Okay? Ang Diyos ay tapat sa pangako niya sa kanyang bayan, pero ginamit niya si Nehemiah, si Ezra. Okay? At ang kanilang mga panalangin upang ipakita sa atin that God will use our prayers and to show His love and faithfulness. And last verse, syempre, alam na natin to, bear ye one another's burden. At yun po ay biyaya. Bakit? Kasi you are fulfilling the law of Christ. Yes. Ano yung law of Christ? Love one another as I have loved you. Kapatid, salamat po sa Panginoon. And that is Nehemiah's prayer, bearing the burden in prayer.